Welcome sa episode 5. Matapos talunin ni Garo si King the Reaper, sugatan pa din siya kaya ginamit na lang niya ang benda ni King the Reaper para patigilin ang pagdurugo niya at lumabas. Natanong ni Tareo kung paano nalaman ni Garo kung nasaan siya, dahil isang halimaw siya. Biglang sumugod ang ibang mga halimaw kay Garo. Pero sandali lang niya tinalo ang mga halimaw. Gusto nang umalis ni Garo dahil nakapaghiganti na siya. Saka may isang halimaw sa Monster Association na may kapangyarihan na malaman yung pwesto nila kaya siguradong susugurin sila ng iba pang halimaw. Hindi sila makakapagtago. Mas okay na umalis na sila dito. Mabuti na lang, hati ang atensyon nila kaya hindi pinapadala ang lahat ng halimaw para tapusin siya. Kaso ayaw umalis ni Tareo dahil may isa pang hostage. Nakiusap siya kay Garo na iligtas yung batang katulad niya. Lininaw ni Garo na hindi siya pumunta dito para tulungan si Tareo. Biglang may lumitaw na malaking asong halimaw. Siya si Pochi. Huwag kang lumingon, tanga. Naramdaman agad ni Garo na sobrang lakas ng halimaw na ito kaya mas okay na iwasan na lang niya ito. Dahan-dahan silang umatras. Basta ipakita nila na wala silang balak na lumaban, hindi sila gagalawin ni Pochi. Ligtas na sila dito. Nandito ngayon yung tatlong halimaw para iligpit ang nanghihimasok na si Garo. Siya si Super Mouse. Siya naman si Unicorn. At siya naman si Showerhead. Balak niyang bogahan ng nakakalaso na kemikal si Garo dahil pumanig si Garo sa mga tao. Sumugod na sila. Kaso butas agad ang mukha ni Showerhead. Sugat-sugat naman ang loob ni Super Mouse. Nagulat sila sa lakas ni Garo. Si Tareo ay napabilib. Pero mabilis na naghilom ang sugat ni Super Mouse. Nakatayo pa si Showerhead at pinagmalaki niya na threat level demon siya. Kung ganun, threat level dragon naman ako ika ni Garo. Pinagsabihan siya ni Super Mouse na wala pa siya sa level na iyon. Ang mga pinuno lang ng Monster Association ang nasa threat level dragon. Oras naman ngayon ni Unicorn para sumugod. Ipapalasap niya ang pinakamatigas na sungay. Kaso sinipa lang siya ni Garo. Inasar lang siya ni Garo dahil hindi naman siya espesyal. Biglang may nagalit. Naalala ni Garo yung halimaw na aso. Linamon si Unicorn ng halimaw at inasar naman siya ni Garo na walang kwenta ang tigas niya. Daig ng galit ang matigas. Takot na takot sila Super Mouse kasi si Pochi ay isa sa mga pinuno nila. Mataas ang rango niya sa asosasyon nila dahil grabe ang lakas niya. Balak ni Super Mouse na idaan na lang ito sa regeneration niya. Pero hindi niya ito kinaya. Pilit na tinakbuhan na lang ito ni Garo habang bitbit si Tareo. Naramdaman ni Saitama ito pero akala niya lindol lang ito. Kaya nagpatuloy na lang siya sa pagbabasa ng manga. Halos mawasak na ang hideout nila. Nagawang makaligtas nila Garo. Bilib na bilib siya sa kapangyarihan ng isa sa pinakamalalakas na halimaw ng association. Pinapaalis na ni Garo si Tareo. Kaso takot siya dahil tingin niya hindi siya mabubuhay kapag lumayo siya kay Garo. Magiging pabigat ka sa akin kapag nandito ka at pwede mamatay din ako dahil sayo. Kaya kailangang umalis na siya at protektahan niya ang sarili niya. Umalis na ngayon si Tareo. Gagamitan na naman siya ng Heat Blast ni Pochi pero hindi payag si Garo at ginamit ang Water Sling Rock Smashing Fist niya. Nagbigay din siya ng malakas na sipa pero wala itong talab. Hindi makapaniwala si Garo at balak pa siyang putukan sa mukha ni Pochi ng Heat Blast. Hindi akalain ni Garo na dito na siya mamamatay. Pero nakatayo pa si Garo na parang testigo. Nagpakawala uli ng maraming hit blast si Pochi, ngunit madali lang itong naiilagan ni Garo. Nagpakawala uli ng Sunda Mop na hit blast si Pochi. Wasak na ang hideout nila. Ligtas pa din si Garo. Balak naman niyang maghiganti. Mula sa itaas ay inutusan ni Garo ng seat yung aso. Full power na suntok. Pero nagpagpag lang si Pochi. Kinagat siya ni Pochi at binali-balibag na parang laruan. Sabay pinutukan siya uli ni Pochi. Sobrang lalim ng butas, dahil sa Heat Blast ni Pochi at napunta na siya sa pinakailalim ng hideout. Saktong nandito ngayon si Gyoro. Tuwang-tuwa siya kay Garo dahil tulad ito ng inaasahan niya sa kanya. Inangat niya ang mga bato gamit ang telekinesis. Nainis si Garo dahil alam niyang pakana ni Gyoro yung mga humahabol na mga halimaw sa kanya. Nagulat si Garo dahil hindi siya makagalaw. Pinuri niya si Garo sa bilis ng paglakas niya sa maikling panahon. Pinipilit ni Garo na makawala pero nakiusap si Gyoro na pag-usapan muna nila ito. Si Saitama naman ay naghahanda ng lumabas. Pero chill na chill lang siya. Gusto ni Gyoro na sanayin si Garo para maging pinakamalakas na halimaw. Pero hindi ito gusto ni Garo. Patuloy ang pagpapaliwanag ni Gyoro tungkol ito sa sikreto ng monsterization. Kailangan malagpasan niya ng paulit-ulit ang kamatayan hanggang sa maging pinakamalakas na halimaw siya. Mukha itong madali pero hindi. Marami na siyang mga eksperimentong nabigo. Namatay agad.
Napakadami na niyang tao at halimaw na pinag-eksperimentuhan. Yung monster cells kasi, mapapalabas nito ang tunay na lakas ng isang nilalang pero base lang ito sa natural na talento ng kakain nito. May limitasyon ang paglakas. Gusto niyang malagpasan ang limitasyon nito kaya sinubukan niyang ipakain ang halimaw sa halimaw. Nagsali ng dugo ng halimaw, panganganak ng halimaw, lahat na. Dito niya natuklasan na malalagpasan lang ang limitasyon kapag nalagpasan ng kamatayan. Tuwing nalalagpasan ng kamatayan, naaabot ang susunod na baitang ng lakas. Pagkatapos ng maraming kabiguan, nagtagumpay din siya at talikha si Monster King Orochi. Sa opinyon niya, may potensyal pa siyang lagpasan si Monster King Orochi. Isang katibayan nito ay lalo siyang lumakas matapos ang laban niya kay King the Reaper. Kaya inaya niya si Garo na umanib sa kanila. Gagawin niyang pinakamalakas na halimaw si Garo. Tumanggi si Garo. Hindi payag si Gyoro na tumanggi si Garo. Pinagpipilitan niya ang sarili niya kahit ayaw sa kanya. Nagmayabang siya na mas malakas pa siya sa magkapatid na psychic na sila Fubuki at Tornado. Pero biglang nakakagalaw pa si Garo. Matindi talaga ang determinasyon at lakas ng loob ni Garo. Inatake ni Gyoro ng mga bato si Garo. Pinagsusuntok ni Garo ang mga bato at tuluyan ang nakawala. Dismayado siya kay Gyoro. Ikaw ba talaga ang leader? Alam na kasi niya ang kahinaan niya. Isa lang ang kaya niyang gamitin. Hindi niya kayang gamitin ang psychic powers niya ng sabay-sabay. Natanggal yung paralysis dahil umatake siya gamit ang telekinesis. Masyadong mahina si Gyoro para maging master ni Garo. Wala siyang karapatang sanayin ng genius na katulad niya. Balak na niyang tapusin si Gyoro. Kapag pinuksa niya ang utak ng Monster Association, babagsak agad ito. Nagtitipid pa kasi si Gyoro ng lakas laban sa Hero Association kaya humingi na siya ng tulong kay Monster King Orochi. Hinuli ni Monster King Orochi si Garo. Oras na para magtuos sila ni Garo. Si Saitama ay abala pa din sa manga niya. Wala siyang kaalam-alam na nasa ilalim lang niya ang hideout ng mga halimaw. Buti pa daw sa manga, may malakas na kontrabida. Sa tunay na buhay niya, wala. Bagot na siya. Tinapos agad niya yung mga lumitaw na halimaw. Hinawawan ni Orochi si Garo. Nakakagalaw pa din si Garo. Nagawa niya uling makabangon. Inatake siya ng sungay ni Monster King Orochi at natusok si Garo. Pinagmamalaki ni Gyoro ang mga sungay ni Monster King Orochi kay Garo. Pero wala lang ito kay Garo. Naranasan na din naman niyang matusok. Mas maraming galami ngayon ang ginamit ni Orochi pero tinapatan ito ni Garo ng Water Stream Rock Smashing Fist niya. Tinakbuhan niya ang galami ni Orochi at patuloy ang pagtakbo habang pinapatay ang ibang halimaw. Patuloy na hinahabol ng galami si Garo pero napansin ni Gyoro na lalo pa siyang bumibilis. Pero alam din ni Garo na hindi siya mananalo kung tatakbo lang siya. Kaya sinugod na niya si Monster King Orochi. Kung dating tao siya, siguradong pareho pa din ang pwesto ng vital points niya. Kaso lumaki ang bibig ni Orochi. Kaya hindi ito tinuloy ni Garo. Nagulat siya sa dami ng ahas sa katawan niya. Magpapakawala siya ng energy blast. Kinakaya pa din ito ni Garo. Sunod naman ay sinuntok siya ni Orochi. Nasalag ito ni Garo pansamantala. Nakikay dinala na siya ng kamao ni Orochi. Pinapasuko na ni Gyoro si Garo dahil malayo ang level niya kay Orochi. Nakabangon muli si Garo. Babalik na rin na niya ang laban na ito. Puro lakas lang ang meron itong si Orochi. May kulang sa kanya. Hindi siya nakakatakot. Kulang na kulang ito. Balak niyang ipakita kay Orochi kung ano ang takot. Kulang siya sa lakas pero idadaan na lang niya ito sa technique. Pumorma na si Garo. Si Monster King Orochi ay pumorma din. Ginaya niya ang estilo ni Garo. Nagulat si Garo. Hindi lang ikaw ang genius dito. Pati si Monster King Orochi ay inaaral ang galaw niya. Basta makita niya ang isang bagay, kaya niya itong kopyahin ika ni Gyoro. Ipapakita niya ang takot kay Garo. Hanga si Garo na nakopya siya ni Orochi. Tinago niya ang kaliwang kamay niya at saka sumugod. Natalo si Garo. Ayon kay Gyoro, hindi pa din ganap na halimaw si Garo. Hindi pa din niya maitapon ng pagiging tao niya. Balak niyang i-brainwash itong si Garo. Siya ang magiging alas niya laban sa Hero Association dahil tingin niya may tinatago din silang alas. Habang pinag-uusapan natin ang alas ay nandito si Saitama at naisipan niyang silipin ang manhole o butas ng lalaki. Kung papasok siya sa butas ng lalaki, makikita na niya ang hideout ng mga halimaw. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.